pinipressure po ngayon si PBBM ng mga negosyante kasi nga po, billion of pesos po na project yan. Halos lumuhod sa presidente dahil malaki ang utang sa bangko. So ang tanong, kasalanan ba ng presidente yon kung papayagan niya nga itong mga naiwan na reclamation project? Actually, para sa akin, hindi. Kasi ang unang-una natin dapat tingnan dito, sino ba yung nag-aproba? Kung una pa lang ay hindi na po ito inaprobahan, di sana wala tayong problema dito. At nakalagay naman din po dun sa EO number 74 na lahat po ng mga aaprobahang reclamation project sa buong Pilipinas ay aaprobahan po ng Office of the President. Itong nangyayaring na pag-pressure kay PBBM ngayon ng mga negosyante, ito po ay kagagawan po apparently ng dating presidente. Actually, kanina kasi meron po kasi balita kanina sa mga news outlet po na ito, nakuha ko to sa Manila Bulletin. So ang sabi dito, no. Okay. Look, these photographs were taken above the Manila Bay Reclamation Project on sa Saturday. So kahapon, President Ferdinand Marcos Jr. halted all 22 Metro Manila and Cavite projects on August 11. So ang punto ko dito, mga kababayan, ito po yung update po sa nangyayaring reclamation. Actually, may mga pictures pa rin po talaga na andyan pa rin po yung mga dredging vessel po. At ako, naniniwala po ako na ito po ay dredging vessel po ito ng China. Naniniwala po sa tingin ko lang, no? Na to be fair naman po, continue pa rin naman po yung suspension. At base po sa sinabi nga po ni Enrile, mukhang hindi na matutuloy karamihan ng mga, halos lahat siguro, halos lahat take note halos lahat ng mga dredging na to, itong mga reclamation na to. So ito, nakakuha tayo ng video kanina. So ito yung dredging na pinatigil po ni PBBM sa may bandang Pasay. I think malapit ito sa Mall of Asia. So ang gusto ko lang sabihin dito, mga kababayan, so isipin niyo, 'di ba? Isipin niyo na ang laking lugi po ng mga negosyante dito. Sa totoo lang. So ito, medyo interesting kasi to. Just bear with me. Medyo interesting kasi to eh. Okay. So kasi, mga kababayan, actually, meron po kasing balita dito sa Bilyonaryo about yan sa reclamation project po na yan. Okay. So ang sabi dito, okay, pera na, magiging bato pa. Enrile Marcos pressured by businessmen over Manila Bay reclamation. Yon. Ito, mga kababayan, ito napipredict na siguro natin to. Na once nga po na suspinde ni PBBM yung reclamation project dyan po sa Manila Bay, aalma po talaga. Aalma po talaga yung mga negosyante. At ito na nga po yung nangyayari. Kasi nga, mga kababayan, ito, na-predict na nga po kasi natin to, na kapag tinuloy nga po ni PBBM itong suspension, na which is natuloy na nga, ang pressure po ngayon ay na kay PBBM. Kasi po, hindi naman po kasi basta-basta ito. Ito po ay nagkakahalaga po ng bilyong piso. Actually, yung kay Gatchalian pa lang, 36, no? 35 billion pesos ata yung ininvest nila dito. So ito, mga kababayan, basahin natin itong sinabi ni Enrile. Several businessmen are reportedly stepping up the pressure on President Ferdinand Marcos Jr. to reconsider his order halting all reclamation project in Manila Bay. So ito po yung isa po sa mga katarantaduhan na nangyari nung nakarang administrasyon. Kasi po, mga kababayan, alam naman po natin na yung mga, ito na content ko na to, no? Pero sa mga hindi pa po nakakaalam about dito po sa nangyari sa reclamation project po na to, itong reclamation project po na to ay under po ng PRA. Ulitin ko lang, no, para sa mga hindi lang po nakakapanood ng video ko na yon. So itong PRA po na to ay dati po sa under po ng DPWH. Pero eventually, mga kababayan, out of nowhere, nung 2019 ay binagsak ni Digong, ni Santo Tatay, yung EO number 74 na nilipat po ni Santo Tatay yung pamumuno po ng PRA sa Office of the President. So technically, apparently, at tama naman talaga, na itong mga reclamation project po na to na nangyayari ngayon sa Manila Bay ay meron pong kinalaman dito ang dating Presidente Duterte. Dahil po under niya yung PRA. At nakalagay naman din po dun sa EO number 74 na lahat po
ng mga aaprobahang reclamation project sa buong Pilipinas ay aaprubahan po ng Office of the President with, di ba, supervision of PRA. So in short mga kababayan, itong nangyayaring na pag-pressure kay PBBM ngayon ng mga negosyante, ito po ay kagagawan po apparently ng dating presidente. Sobrang gamit lang ng critical thinking na ganoon naman po talaga. Ito po yung mga bagay na hindi po natin pwedeng, ay, pabayaan mo na yan. Di ba? Hindi pwede kasi meron tayong ebidensya na si dating Pangulong Duterte yung gumawa nito. So parang ang ginawa kasi dito ni Santo Tatay na sige, aprobahan ko na yun, bahala na yung sunod na presidenteng mamroblema dyan. Ang tanong ba, wala bang tongpats dyan? Baka may tongpats to. Or kaya kasunduan. Di ba? Hindi natin alam. In short mga kababayan, pinipressure po ngayon si PBBM ng mga negosyante kasi nga po, billion of pesos po na project yan. Marcos' latest dilemma was revealed by Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, who also shared the desperate move of one of businessman who eventually won the president favor. So ito, medyo interesting to. So mga kababayan, ito po ay galing po kay Juan Ponce Enrile. Okay? So, okay lang sana kung si Enrile ay katulad po ni Eliseo Rio di ba? Na parang, ay wala yan. Huwag pansinin yan. Yun nga lang po kasi, hindi rin po natin pwedeng i-discredit si Juan Ponce Enrile kasi nga po, Chief Presidential Legal Counsel po siya ni PBBM. So, ang ibig sabihin nun, kapag meron pong cabinet meeting, andun po si Juan Ponce Enrile. Andun po yung presensya niya. So, hindi po natin pwedeng i-discredit po ito. And then, ito pa. Oh. Alam ko, merong isang nagre-reclaim ng lupa dyan sa Manila Bay. Alam ko ito dahil nirekomenda namin kay Presidente na huwag nang payagan Halos lumuhod sa Presidente dahil malaki ang utang sa bangko. Enrile said in the television interview. Halos lumuhod daw kay PBBM. Pero yung intriga dito mga kababayan, merong pinayagan si PBBM. Sabi ni Enrile yan Sabi ni Enrile yan Kasi nga daw halos lumuhod nga daw po kay PBBM. Okay. So ang sabi dito, ang daming pressure ng mga mayayaman sa kanya, he added. Marcos ordered, hindi na yan, alam na natin yan. Okay. So mga kababayan, syempre, alam niyo naman po no, 'di ba, na pag may video po tayong nakita, i-play po natin. Para mas malinaw po, no, baka sabihin naman ng iba na, ay, yung balita na yan, fake news yan. So ito, galing ito mismo kay Juan Ponce Enrile. Okay? Pakinggan natin. Diba? Kaya, pinigil ni Presidente. Tama yun. Tama yun. At saka ang daming pressure Ay na. ng mga mayayaman. We salute the President. Sa kanya. Salute the President. Hindi nila naintindihan na yung tao, halos hindi na natutulog. Asa, sinong naging presidente na paggaling sa ibang bansa? Dahil meron siyang obligasyon na pumunta doon. Babalik sa Pilipinas. Matutulog na isang gabi. Pag-gising sa umaga, sasakay sa aeroplano, pupunta sa another meeting sa Indonesia. Pagkatapos, balik dito, meeting sa mga sektor na gusto makipag-usap sa kanya. Halos hindi na, wala nang tulog Ang alam ko, Yes, mga. merong isa nagre-reclaim Aba. ng lupa dyan sa Manila Bay. Alam ko ito dahil rinig mo yung namin kay Presidente na hindi ko nang payagan Halos lumuhod sa Presidente dahil malaki ang utang sa bangko. Nako. Ngayon, pinagbigyan ng Presidente, yung natapos mo, okay na. Pero yung mga susunod, Huwag na. dahil yung kanyang reclamation is 250. Oh, ako, Diyos ko. 250 hectares yata. Alam ko na yan. So, yun, hanggang doon siya.
Yung mga iba na hindi pa nag-umpisa, wala na yon. Ayan so ito. So, syempre mga kababayan, no, maybe for the sake of humanity, syempre billion of pesos yung inutang. Ewan ko lang kung totoo pero sinabi naman po ito ni Enrile at hindi rin po natin alam kung matutuloy talaga yon. Kasi nga mga kababayan, to be fair naman kasi, may lupa na nakalagay doon. So talagang ginastosan na po kasi talaga yon. So ngayon, ito sabi ni Enrile na pinayagan niya ni PBBM yung mga nandun na. Pero yung mga kasunod, wala na. Finish na. Wala na. Nandun wala na tayong magagawa dun So ang tanong, kasalanan ba ng presidente yon kung papayagan niya nga itong mga naiwan na reclamation project? Actually, para sa akin, hindi. Kasi ang unang-una natin dapat tingnan dito, yung sino ba yung nag-approve? Doon natin dapat tingnan. Kasi kung una pa lang ay hindi na po ito inaprobahan, di sana wala tayong problema dito. So ganun lang naman kasimple yon. Baka malamang may magsasabi dito na, ay bakit pinayagan? Bakit pinayagan? Well, decision ng presidente yun. Wala tayong magagawa doon. Di ba? Kung totoo nga itong sinasabi ni Juan Ponce Enrile, di ba?